Magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat mga kapatid. Saan dako o lugar ka man naroon ngayon, ang panalangin ko po ay ang pagpapala ng Diyos sa iyo at sa ating pag-aaral ng sulat ni Apostol Pablo kay Tito. Panalangin ko rin po na buksan at bigyan ng liwanag ng ating Panginoon ang ating puso at isipan sa kalooban niya sa kanyang salita na ating pag-aaralan. Basahin po natin ang Tito Kabanata 1, talata 1 hanggang 4. Pagbati. Si Pablo na alipin ng Diyos at apostol ni Hesukristo sa ikasusulong ng pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at ng kanilang pagkakilala sa katotohanan ayon sa kabanalan, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ito ay ipinangako ng Diyos na hindi nagsisinungaling. Ngunit sa takdang panahon ay ipinahayag sa kanyang salita sa pamamagitan ng pangangaral na sa akin ay pinagkatiwala ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Kay Tito na aking tunay na anak sa iisang pananampalataya, biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas. Sa ating pong pag-aaral ngayon, tatalakayin po muna natin ang unang parte o ang verse 1 ng unang section ng chapter 1 verses 1 to 4. Si Pablo na ang ibig sabihin po ay maliit o mapagkumbaba. Ito rin po ang kanyang pangalang Griego o Romano. Si Pablo, ang pinakadakilang misyonero, teologyo na nabuhay. Si Pablo na habang ang kanyang paningin ay lumalabo sa mga panahong ito ng kanyang buhay, ang kanya namang espiritual na pangitain ay naging mas malinaw. Malinaw niyang nakita kung sino at ano siya kay Kristo. Ang una pong bagay na kanyang binigyan ng diin dito ay ang responsibilidad ng isang mananampalataya o tungkulin ng isang Kristiyano. Agaya ni Pablo, lahat po tayong mga mananampalataya ay may tungkulin sa ating mga kapatid sa pananampalataya na gawin po natin ang lahat sa ating kakayahan para po sa kanilang kapakanan. Gawin po natin lahat ang ating makakaya para sa ating kapwa, para atin silang mapaglingkuran sa pamamagitan ng pag-aaral, pagtuturo at pagpapahayag ng salita ng ating Diyos para po sa ikasusulong ng kanilang pananampalataya. Ang kaalaman sa katotohanan at ang kabanalan po ay palagi pong magkasama at konektado sa buhay ng mga mananampalataya. Hindi pwedeng mabuhay sa kabanalan ng isang mananampalataya nang walang kaalaman sa salita ng ating Diyos. Ang kamangmangan po natin sa katotohanan sa salita ng ating Diyos ang magdadala po sa atin sa isang makasalanang pamumuhay. Ito po ang paulit-ulit na tema na binibigyan ng diin ni Pablo na ating makikita dito po sa liham niya kay Tito. Ang tema na ang kaalaman po natin tungkol sa katotohanan na pinapahayag at naririnig at nakikita natin sa Ebanghelyo ay dapat magresulta sa isang buhay ng kabanalan. Sa madaling salita po, kung ano ang pinaniniwalaan ko ay makakaapekto sa kung paano ako nabubuhay at kung paano ako nabubuhay ay magpapakita kung ano ang aking pinaniniwalaan. Sa panahon po natin ngayon, marami pa rin pong tao na nakarinig na at may sapat ng kaalaman sa katotohanan ang wala pa rin pong pagbabago sa kanilang mga buhay. Nakarinig na at may kaalaman na ang ating kaligtasan sa puot ng Diyos sa kasalanan ay kay Hesukristo lamang matatagpuan, na si Hesukristo ay Panginoon. Kanila lang narinig at nakita at may sapat na rin kaalaman sa katotohanan, subalit wala pa ring pagbabago sa kanilang buhay. Ang kaalaman po natin sa katotohanan ng Ebanghelyo ay dapat po nating isinasabuhay. Ito rin po ay patotoo na tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo at patotoo rin sa layunin ng ating paglilingkod. Na tayo po bilang mga lingkod ng Diyos
ay may layunin na ipahayag ang ebanghelyo para sa kaligtasan ng mga nawawala at para sa paglago sa kabanalan sa buhay ng mga mananampalataya. Ito po ang prinsipyo na itinuturo sa atin ng Tito, Kabanata 1, Talata 1. Na paulit-ulit din po natin makikita dito po sa libro o liham ni Pablo para kay Tito, na atin pong pag-aaralan din sa mga susunod na linggo. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos sa langit, kami po ay nagpapasalamat muli sa pagkakataon at pribileyo na iyo pong ibinigay sa amin na mapakinggan at mapag-aralan ang katotohanan po sa kalooban ninyo para sa amin sa inyong salita. Nawa po na sa tulong ng banal na Espiritu ng mga katotohanan sa iyong salita na aming pinag-aralan ngayon ay magbunga po sa aming mga buhay bilang iyong mga lingkod. Ito po ang aming panalangin sa ngalan po ni Jesus. Amen.